Ang amoy ng fabric conditioner ang unang bumati kay Dalisay sa laundry room. Isang pamilyar na amoy. Amoy ng tahanan, ng kalinisan, ng isang buhay na maayos at pinag-ingatan. 5 taon na silang kasal ni Sinag. At sa 5 taon na yon, ang pag-aasikaso sa kanilang munting paraiso ang naging sentro ng mundo niya. Nakangiti niyang kinuha ang mga puting polo shirt ni Sinag mula sa basket. Ang mga ito, ang paborito niyang labhan. Sumisimbolo ang mga ito sa asawa niya. Malinis, kagalang-galang, isang lalaking maipagmamalaki. Habang isa-isa niyang inilalagay ang mga damit sa washing machine, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa may kwelyo ng isa sa mga paboritong puting polo ni Sinag, may isang maliit na marka. Isang pulang marka. Sa unang tingin, inakala niyang mantsalang ito ng pagkain. Baka ketchup o sarsa. Ngunit nang ilapit niya ito sa kanyang mga mata, biglang nanlamig ang buong katawan niya. Hindi ito basta mantsa. Ito ay bakas ng lipstick. Isang matingkad na pulang kolorete. At hindi ito sa kanya. Hindi ito ang kulay na ginagamit niya. Biglang huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib na tila gustong kumawala. Nanginginig ang mga kamay niyang hinawakan ng tela na parang hawak niya ang isang ebidensya ng isang karumal-dumal na krimen. Kagabi lang, sa kanilang hapunan, hinawakan ni Sinag ang kanyang mga kamay. Tinitigan siya nito sa mata, ang mga mata na minahal niya mula pa noong kolehiyo. Ikaw ang buhay ko, Dalisay. Huwag mo sanang kalimutan yan. Lahat ng ginagawa ko, para sa'yo, para sa atin. Sabi nito sa kanya na may ngiti sa labi. Naniwala siya. Bakit naman hindi? Si Sinag ang kanyang araw, ang kanyang sinag na nagbibigay liwanag sa bawat umaga niya. Ang lalaking ipinangako sa kanya ang buong mundo sa harap ng dambana. Naalala niya ang araw ng kanilang kasal. Ang puti ng kanyang bestida, ang ngiti sa mga labi ng kanilang mga magulang at ang mga luhang namuo sa mga mata ni Sinag habang binibigkas nito ang kanyang mga sumpa. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, mamahalin at paglilingkuran kita hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Ang mga salitang iyon ay tila isang mapait na biro ngayon. Isang kasinungalingan na nakabalot sa isang magandang alaala. Mula sa maliwanag na simbahan ng kanilang kasal, bigla siyang ibinalik sa madilim at malamig na laundry room. Mula sa puting bestida ng pangako, ngayon ay hawak niya ang isang puting polo na may mantsa ng kataksilan. Binitawan niya ang damit na parabang napaso siya. Napasandal siya sa pader, hirap huminga. Sinuri niya ang iba pang damit ni Sinag. Nagbabaka sakaling may makita siyang iba pang paliwanag. Baka sa opisina lang. Baka may nakabangga siyang katrabaho, ngunit wala. Tanging ang isang pirasong damit na ito ang may bakas. Isang bakas na maingat na itinago, ngunit hindi sapat para makaligtas sa mapanuring mga mata ng isang asawa. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa salamin sa kanilang kwarto. Tiningnan niya ang sariling refleksyon. Isang babaeng may mga matang puno ng luha, isang mukha na nagpapakita ng sakit at pagkalito. Ito ba ang Dalisay na pinangakuan ng habambuhay na pag-ibig? Isang larawang basag at nagdudugo. Umiyak siya. Hindi isang maingay na pag-iyak, kundi isang tahimik na pag-agos ng mga luhang naghuhugas sa lahat ng kanyang mga pangarap. Bawat patak ay isang alaala. Ang kanilang unang pagkikita, ang unang halik. Ang mga gabing magkayakap sila habang pinaplano ang kanilang kinabukasan. Lahat ng iyon ay nabahira na ngayon ng laso ng pagdududa. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili sa salamin, may unti-unting nagbago. Ang mga luha ay tumigil sa pag-agos. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas, tila yelo na nabuo mula sa apoy ng kanyang galit. Hindi. Hindi siya iiyak na lang sa isang sulok. Hindi siya ang tipo ng babae na magiging kaawa-awang biktima.
Binigyan niya si Sinag ng lahat, ang kanyang pagmamahal, ang kanyang tiwala, ang kanyang buhay. At ito ang isinukli nito sa kanya. Itinikom niya ang kanyang mga palad. Ang panginginig ay nawala. Napalitan ng isang matatag na determinasyon. Kung si Sinag ay nagawang sirain ang pundasyon ng kanilang mundo, sisiguraduhin niyang guguho ito sa kanilang dalawa. Ngunit siya ang mananatiling nakatayo sa huli. Pinunasan niya ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi, hindi na dahil sa lungkot, kundi para linawin ang kanyang paningin. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa ibabaw ng mesa, hindi ang mga numero sa kanyang contacts ang kanyang hinanap. Nagdial siya ng isang numero mula sa isang lumang piraso ng papel na matagal na niyang itinago. Isang ring. 2. Sa ikatlo, may sumagot. Hello? Isang boses ng babae ang tumugon sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Dalisay. Ang kanyang boses ay kalmado at walang bahid ng anumang emosyon. Kailangan ko ng tulong mo, sabi niya. Isang trabaho na hindi malinis. Isang maliit at halos walang taong coffee shop sa isang eskinita sa lungsod ng Hiraya ang napili ni Dalisay bilang tagpuan. Ang lugar ay may amoy ng lumang kahoy at matapang na kape, sapat na para itago ang anumang baho ng transaksyon na malapit ng maganap. Tahimik siyang umupo sa pinakasulok na lamesa, malayo sa bintana, malayo sa mga matang mapanghusga. Ilang sandali pa, isang babae ang pumasok. Payak ang kanyang suot, isang simpleng blusa at maong na pantalon. Ngunit hindi maitatago ang kakaibang ganda sa kanyang mga mata at ang alindog sa bawat galaw niya. Ito si Mahalina, ang babaeng magiging instrumento ng kanyang paghihiganti. Umupo si Mahalina sa tapat niya, may bahid ng pag-aalinlangan at kaba sa mukha. Ikaw si Dalisay? Tumango si Dalisay walang emosyon. Inilapag niya sa lamesa ang isang mamahaling leather handbag. Salamat sa pagdating. Bakit mo ako pinatawag? Ano ang kailangan mo sa akin? Diretsong tanong ni Mahalina. Huminga ng malalim si Dalisay bago nagsalita. Ang bawat salita ay tila punyal na muna niyang isinaksak sa sarili bago niya ito bitawan. Mayroon akong asawa. Ang pangalan niya ay Sinag Villanueva. At kailangan kong malaman kung kaya niya akong lokohin. Napakunot ang noo ni Mahalina. Hindi ko maintindihan. Gusto mo siyang ipaimbestiga? May mga pribadong investigador para dyan. Hindi. Mariing sabi ni Dalisay, habang dahan-dahan niyang inilabas ang isang makapal na brown envelope mula sa kanyang bag. Hindi ko kailangan ng investigador. Ang kailangan ko ay isang tukso. Isang tukso na hindi niya kayang tanggihan. Itinulak niya ang envelope palapit kay Mahalina. Gusto kong akitin mo siya. Paibigin mo siya. At kapag nakuha mo na ang tiwala niya, kailangan ko ng ebidensya. Mga litrato, mga video, lahat ng magpapatunay na hindi siya karapat-dapat sa akin. Natawa ng mapakla si Mahalina, hindi makapaniwala sa narinig. Miss, nagkakamali ka yata ng kinausap. Hindi ako ganyang klase ng babae. Lahat tayo may presyo, Mahalina. Malamig na tugon ni Dalisay. Binuksan niya ang kanyang handbag at inilabas ang isa pang envelope. Mas maliit ngunit halatang mas mabigat. Inilapag niya ito sa ibabaw ng unang envelope. Nakalagay diyan ang paunang bayad, 500,000 piso. Cash, kapag natapos mo ang trabaho at naibigay mo sa akin ang kailangan ko, makukuha mo ang kasunod na 1,000,000. Nanlaki ang mga mata ni Mahalina. Ang halagang iyon. Ang halagang iyon ang sagot sa lahat ng kanyang problema. Ang pampagamot sa kanyang inang may sakit. Ang pambayad sa mga utang na matagal na siyang binabagabag. Tumingin siya sa pera, pagkatapos ay kay Dalisay. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng kaharap, isang determinasyong nakakatakot. Bakit ako? Tanong ni Mahalina, ang kanyang boses ay halos pabulong na. Dahil sa kwento mo, alam ko ang pinagdadaanan mo. Sagot ni Dalisay. At dahil ikaw ang tipo niya, binuksan ni Dalisay ang unang envelope. Sa loob nito ay hindi pera, kundi mga litrato ni Sinag at isang manipis na folder.
Narito ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa kanya. Ang paborito niyang alak, ang oras kung kailan siya nag-unwind sa bar, ang mga lugar na madalas niyang puntahan kapag gusto niyang mapag-isa, maging ang mga kahinaan niya. Ang pagbibigay ng impormasyong yon ay parang pagtataksil na rin sa kanyang sarili. Ang mga sikretong tanging silang dalawa lang ni Sinag ang nakakaalam, ngayon ay inilalantad niya sa isang estranghero para sirain ito. Nanginginig na hinawakan ni Mahalina ang folder. Ilang minuto silang binalot ng katahimikan, tanging ang tunog lang ng paghinga nila ang maririnig. Sa huli, dahan-dahang itinango ni Mahalina ang kanyang ulo. Sakto namang bumukas ang pinto ng coffee shop at pumasok si Luntian. Agad siyang lumapit sa kanilang lamesa. Baka sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala. "Lisa," tawag niya kay Dalisay, gamit ang palayaw nito. "Sigurado ka ba talaga rito? Pwede pa tayong umatras. Pwede nating itong pag-usapan." Tumingin si Dalisay kay Luntian, ang kanyang matalik na kaibigan. Ang nag-iisang taong sinabihan niya tungkol sa kanyang nadiskubre at sa kanyang maitim na balak. Ngunit ang tingin niya ay hindi nagpakita ng pasasalamat, kundi isang babala. "Iyan, tapos na ang usapan," matigas niyang sabi. "Huwag dito." Walang nagawa si Luntian kundi mapabuntong hininga at lumabas ng coffee shop. Hinintay niya si Dalisay sa labas, tapat na asong nagbabantay sa kanyang amo. Kahit alam niyang papunta ito sa kapahamakan, nang makaalis si Mahalina, dala ang pera at ang mga sikreto ni Sinag, naiwan si Dalisay sa lamesa. Ilang sandali siyang nakatitig sa kawalan bago tumayo at lumabas. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Kinuha niya ang kanilang wedding album at tinitigan ang larawan nila ni Sinag. Masaya, puno ng pag-asa, walang kamalay-malay sa hinaharap. Hinaplos niya ang nakangiting mukha ng lalaking minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay. "Pinatay mo ang lahat ng ito, Sinag." Bulong niya sa larawan. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Ikaw ang pumili nito." Isinara niya ang album ng may puwersa. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa ibabaw ng side table. Isang bagong mensahe mula sa isang numerong hindi niya kilala, ngunit alam na alam niya kung kanino galing. Binuksan niya ito. Isang maikling text message lang ang nakasulat. "Nakausap ko na siya." At sa ilalim nito, may isang kalakip na larawan, isang litratong kuha mula sa malayo. Nakaupo si Sinag sa isang bar, may hawak na baso ng alak. At sa tapat niya nakangiti ay si Mahalina. Nakangiti rin pabalik si Sinag, isang ngiting matagal nang hindi nakikita ni Dalisay na ibinibigay nito sa kanya. Isang ngiting para sa iba. Ang bigat ng mundo ay tila nakapatong sa mga balikat ni Sinag. Sa loob ng kanyang maluwag at modernong opisina sa ika-20 palapag ng Sinag Builders, napapaligiran siya ng mga blueprint ng tagumpay at mga tropeyo ng kanyang mga nagawa. Ngunit sa likod ng salaming pader na nagbibigay tanaw sa buong lungsod ng Hiraya, ang nararamdaman niya ay hindi kapangyarihan, kundi pagkabilanggo. Napatingin siya sa isang silver-framed na litrato sa kanyang lamesa. Si Dalisay nakangiti habang yakap siya mula sa likod sa isa sa kanilang mga anibersaryo. Ang ngiti ni Dalisay, iyon ang nagsilbing pundasyon ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ngunit sa mga nakalipas na araw, ang natandamang ngiting iyon ay tila nawawala, napapalitan ng isang malamig at malayong tingin na hindi niya maintindihan. Pakiramdam niya ay may nagbago, may pader na unti-unting itinatayo sa pagitan nila at hindi niya alam kung bakit. Biglang umilaw ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. "Salamat sa masayang kwentuhan kagabi. Sana maulit." Ang mensahe ay mula kay Mahalina, ang babaeng nakilala niya sa bar kagabi. Isang di sinasadyang pagkikita. Sa tingin niya, nag-iisa siyang umiinom, sinusubukang takasan ang katahimikang bumabalot sa kanilang bahay nang bigla itong umupo sa tabi niya. Ang kanilang usapan ay magaan, tungkol sa mga pangarap at mga kabiguan.
Mga bagay na matagal na niyang hindi na ikukwento kahit kanino, maging kay Dalisay. May kung anong koneksyon siyang naramdaman, isang pamilyar na pakiramdam na hindi niya mapangalanan. Tinitigan niya ang litrato ni Dalisay, pagkatapos ay ang mensahe sa kanyang telepono. Ang larawan ng kanyang asawa ay sumisimbolo sa kanyang buhay. Maayos, perpekto, ngunit sa ngayon ay nakakabingi sa katahimikan. Ang mensahe naman ay isang bulong ng pagtakas, isang paanyaya sa isang mundong walang responsibilidad at walang mga tanong na hindi niya masagot. Isang inosenteng pag-uusap lang naman, sabi niya sa sarili. Pinatay niya ang telepono at sinubukang mag-focus sa trabaho, ngunit ang imahe ng mga mata ni Mahalina ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Kinagabihan, hindi niya napigilan ang sarili. Bumalik siya sa bar, umaasang makikita niya itong muli. At naroon nga si Mahalina, sa parehong pwesto, na para bang hinihintay siya. Akala ko hindi ka nababalik, sabi nito. May kasamang isang matamis, ngunit may halong lungkot ng ngiti. Kailangan ko lang siguro ng kausap, pag-amin ni Sinag. Ang kanilang pag-uusap ay mas lumalim pa. Naikwento niya ang pressure sa trabaho, ang pakiramdam na kailangan niyang laging maging perpekto. Si Mahalina naman ay nakinig lang, tumatango sa mga tamang pagkakataon na para bang naiintindihan nito ang bawat salitang hindi niya masabi. May kakaiba sa paraan ng pagtawa nito, sa paraan ng pagtatanong nito. Nagpapaalala ito sa kanya ng isang bagay mula sa kanyang nakaraan. Isang panahong mas simple ang buhay, bago ang Sinag Builders, bago ang kasal. Isang panahong malaya pa siyang mangarap. Nang magpaalam sila, iniabot ni Mahalina ang isang maliit na bagay, isang beer coaster. Sa likod nito, may isang mabilis na sketch ng kanyang mukha na bahagyang nakangiti. Isang simpleng regalo, ngunit para kay Sinag, iyon ang unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon na may isang taong nakakita sa kanya hindi bilang isang CEO o isang asawa, kundi bilang siya lang. Late na naman ang meeting mo? Tanong ni Dalisay nang makauwi siya. Nakaupo ito sa sala, nagbabasa ng libro. Ngunit alam ni Sinag na hindi ito nagbabasa. Naghihintay ito. Oo, medyo komplikado ang bagong proyekto. Pagsisinungaling niya, iniiwasan ang mga mata nito. Ang bawat kasinungalingan ay parang maliliit na lamat na sumisira sa pundasyon ng kanilang pagsasama. Maghahanda ako ng hapunan mo, sabi ni Dalisay. Tumayo ito at dumaan sa tabi niya. Hindi man lang siya nito hinawakan. Ang lamig sa pagitan nila ay mas matindi pa kaysa sa aircon sa kanilang kwarto. Kinabukasan, ang mga mensahe ay naging mas madalas, mas personal. Isang linggo ng palihim na pag-uusap ang lumipas. Isang linggo ng mga kasinungalingan at pagtakas. Hanggang sa isang gabi, habang ka-text niya si Mahalina, isang mensahe ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Gusto kitang makausap, pero hindi dito, hindi sa lugar na maraming tao. Alam ni Sinag kung ano ang ibig sabihin nito. Ito na ang linya. Ang linyang minsan niyang sinumpa sa harap ng altar na hinding-hindi niya tatawirin. Ngunit ang tukso, ang pangako ng ilang oras na pagtakas mula sa kanyang magulo at malamig na mundo ay masyadong malakas para labanan. Nagpaalam siya kay Dalisay na mayroon siyang business dinner sa isang hotel sa kabilang bayan. Isang kasinungalingan na napakadaling bitawan, ngunit napakabigat dalhin. Nakatayo siya ngayon sa pasilyo ng isang mamahaling hotel sa tapat ng room 7 and 14. Ang tunog ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. May isang bahagi sa kanya na sumisigaw na tumakbo, umuwi sa kanyang asawa at ayusin kung ano man ang sira sa kanila. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging pagod at nangungulila, ang siyang nagtaas ng kanyang kamay para kumatok. Isang beses, 2 beses, dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa likod nito ay si Mahalina.
Nakasuot ito ng isang simpleng itim na bestida, ngunit sa liwanag na nagmumula sa loob ng kwarto, tila ito isang aninong nang aakit. Ang kanyang buhok ay nakalugay at ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang, isang halo ng lungkot at pangunawa na siyang unang nagustuhan niya dito. "Pumasok ka," sabi nito sa mahinang boses. Hindi ito isang utos, kundi isang paanyaya. Huminga ng malalim si Sinag, isang huling pag-iisip kay Dalisay, isang huling pagsisisi. Pagkatapos, humakbang siya papasok sa kwarto at kasabay ng dahan-dahang pagsara ng pinto sa kanyang likuran ay ang pagsasara rin ng pinto sa kanyang katapatan. Ang tunog ng isang email notification sa kanyang laptop ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Nakaupo si Dalisay sa kanilang study room, napapaligiran ng mga libro na dati nagbibigay sa kanya ng aliw. Ngunit ngayoy mga estranghero na lamang. Halos isang linggo na siyang nabubuhay sa isang ulap ng pagkukunwari, sa umaga at paghihintay sa gabi. Ang email ay mula sa isang account na walang pangalan, isang hanay lang ng mga numero at letra. Ngunit alam niya kung kanino galing. Ito na yon, ang simula ng katapusan. Nanginginig ang kanyang kamay habang iginagalaw ang cursor patungo sa mensahe. Sa isang pag-click, bumungad sa kanya ang laman nito. Walang mga salita, mga litrato lang. Ang unang larawan ay kuha sa isang bar. Si Sinag tumatawa. Isang tawang matagal na niyang hindi nakikita. Malaya, walang bigat, walang responsibilidad. Katapat nito si Mahalina. Nakangiti rin, ang mga mata ay nakatitig kay Sinag na para bang ito ang sentro ng kanyang mundo. "Kasama ako." Ang tawa niya ay laging may kasamang pag-aalala sa bukas, naisip ni Dalisay. Sa kanya, ang tawa niya ay para lang sa ngayon. Scroll down niya. Ang sumunod na larawan ay mas masakit. Magkasama sila sa lobby ng isang hotel. Hindi sila magkahawak, ngunit ang distansya nila sa isa't isa ay napakaliit, napakaintimo. May ibinubulong si Mahalina kay Sinag at bahagyang nakayuko ang kanyang asawa para pakinggan ito. Isang eksenang para lamang sa kanilang dalawa. At ang huli, ang pinakamatindi sa lahat, isang litratong malabo, tila kuha mula sa malayo, sa siwang ng isang pinto. Si Sinag hinahaplos ang pisngi ni Mahalina sa loob ng isang hotel room. Walang halikan, walang yakapan. Isang haplos lang, ngunit ang isang haplos na yon ay naglalaman ng lahat ng kasalanan, lahat ng pagtataksil. Iyon ang patunay. Bawat larawan ay isang punyal na dahan-dahang ibinabaon sa kanyang puso. Ang sakit ay hindi na matalim at biglaan. Ito ay malalim, kumakalat na lason na unti-unting pumapatay sa bawat natitirang piraso ng pagmamahal sa kanyang sistema. Ngunit kasabay ng sakit, may isa pang damdaming lumalakas. Ang galit. Ang galit na siyang nagbibigay sa kanya ng lakas para harapin ang bawat umaga. Isinara niya ang laptop ng may puwersa. Hindi siya umiyak. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Ngayon na ang panahon para sa pagkilos. Kinabukasan, si Luntian ang dumating sa bahay nila. Dala-dala ang isang bayong ng mga groceries at pagkain. Nakita niya ang kalat sa kusina, ang mga platong hindi pa nahuhugasan. Nakita niya ang pananamlay sa mga mata ni Dalisay. "Lisa, kailangan mong kumain. Kailangan mong alagaan ang sarili mo," malumanay niyang sabi habang sinisimulan niyang ayusin ang mga pinamili. Hindi niya ito pinagalitan. Sa halip, tahimik siyang kumilos, nilinis ang lababo, at naghanda ng mainit na sabaw para sa kaibigan. "Hindi ko kaya iyan," mahinang sabi ni Dalisay, nakaupo sa isang silya sa kusina. "Paano ako kakain? Paano ko aalagaan ang sarili ko kung ang buhay na binuo ko ay unti-unti niyang winawasak?" "Kaya ka nandito ako," sagot ni Luntian. Inilapag ang isang mangkok ng mainit na sopas sa harap niya. "Hindi kita pababayaan. Sabay nating lalagpasan to." Ang presensya ni Luntian ang naging kanyang kanlungan. Sa mga panahong pakiramdam niya
ay malulunod na siya sa sariling pait. Si Luntian ang salbabida na nagpapanatili sa kanyang nakalutang. Nang gabing iyon, umuwi si Sinag na may dalang isang maliit na kahon. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngiting hindi na umaabot sa mga mata. Para sa'yo, mahal. Sabi nito, iniabot ang regalo. Binuksan ito ni Dalisay, isang kwintas na may pendant na hugis araw. Para laging maalala mo na ikaw ang aking Sinag. Paliwanag ng asawa niya. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Dalisay. Ang simbolo ng kanilang pag-ibig, ngayon ay simbolo na ng kanyang panloloko. Itinago niya ang sakit at pilit nang ngumiti pabalik. Salamat, mahal. Ang ganda. Hinawakan niya ang kwintas. Malamig. Kasing lamig ng puso niya para sa kanya. Ipinasuot niya ito kay Sinag. Habang ikinakabit nito ang lock sa kanyang batok, napapikit si Dalisay. Ang init ng mga daliri ni Sinag sa kanyang balat ay dati nagpapakalma sa kanya. Ngayon, para itong apoy na pumapaso, isang paalala ng mga kamay na iyon na humaplos sa mukha ng ibang babae. Nang makaalis si Sinag para maligo, hindi na napigilan ni Dalisay ang sarili. Tumakbo siya palabas sa hardin, humahagulgol habang pinipigilan ng anumang ingay. Sumunod sa kanya si Luntian na nagpaalam na uuwi na sana. "Shh, tahan na," sabi ni Luntian, niyakap siya ng mahigpit. Sa yakap na yon, gumaan ang pakiramdam ni Dalisay. Isang yakap na walang halong pagkukunwari, isang yakap ng tunay na pag-aalala. Humiwalay siya ng bahagya at tumingala kay Luntian. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng luha. Ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang pagitan. Sa isang saglit, nawala ang lahat. Ang sakit, ang galit, ang plano ng paghihiganti. Tanging si Luntian na lang ang nakikita niya, ang kanyang matatag na sandigan. Dahan-dahang ibinaba ni Luntian ang kanyang tingin mula sa mga mata ni Dalisay patungo sa mga labi nito. Dahan-dahan din niyang inilapit ang kanyang mukha. Hindi umiwas si Dalisay. Sa isang saglit, hinayaan niya ang sarili, nakalimutan ang lahat, na maghanap ng ginhawa sa taong laging nariyan para sa kanya. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, isang matinis na tunog ang bumasag sa kanilang sandali. Isang pag-vibrate mula sa bulsa ni Dalisay, hindi ang kanyang personal na telepono, kundi ang burner phone, ang teleponong para lamang sa iisang tao. Agad siyang napaurong na para bang bigla siyang nagising mula sa isang panaginip. Ang lambot sa kanyang mga mata ay biglang naglaho, napalitan ng dating lamig at pagkaalerto. Kinuha niya ang telepono, isang hindi rehistradong numero. Si Mahalina. "Sagutin ko lang to," sabi niya kay Luntian. Ang kanyang boses ay bumalik na sa pagiging formal. Tumalikod siya at sinagot ang tawag. Ang kanyang boses ay halos pabulongo. "Oh!" Isang humihingal at nanginginig na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Hindi ito ang kalmado at mapang-akit na Mahalina na kanyang nakausap. Ito ay boses ng isang taong takot. "Dalisay!" Bulong ni Mahalina, tila takot na may makarinig sa kanya. "May problema tayo." Sa tingin ko, naghihinala na siya. Panay ang tanong niya tungkol sa nakaraan ko, kung sino talaga ako. Napakunot ang noo ni Dalisay. "Mag-ingat ka. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikapapahamak mo." "Hindi lang yun." Pagpapatuloy ni Mahalina, ang kanyang boses ay nababasag na. "May isa pa. May isa pang problema." "Ano yun? Sabihin mo na." Hindi na napigilan ni Dalisay ang pagtaas ng kanyang boses. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan na tila nag-iipon ng lakas ng loob si Mahalina. At nang muli itong magsalita, ang mga salitang binitawan nito ay tila isang bombang sumabog sa mundo ni Dalisay. Winasak ang lahat ng natitirang piraso ng kanyang kontrol. "Dalisay, sa tingin ko buntis ako." Ang mga salitang buntis ako ay umalingaw sa isipan ni Dalisay na parang isang basag na kampana. Sa isang iglap, ang lahat ng galit at determinasyon sa kanyang puso ay nahaluan ng isang bagong emosyon, gulat.
Ngunit mabilis itong napalitan ng yelo. Kasinungalingan. Bulong niya sa sarili matapos ibaba ang tawag. Kinausap niya si Mahalina kinabukasan at sa isang matinding pagtatanong, umamin din ang babae. Hindi siya buntis. Iyon ay isang desperadong hakbang, isang salita ng takot, dahil pakiramdam niya ay malapit nang mabuking ang kanilang plano. Ngunit para kay Dalisay, ang kasinungalingang yon ay hindi isang problema. Ito ay isang oportunidad, isang hudyat. Ito na ang panggatong na kailangan niya para sindihan ang apoy na tutupok sa lahat ng kasinungalingan ni Sinag. Ito na ang tamang oras para sa huling pagtutuos. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Dalisay sa paghahanda. Hindi ito paghahanda para sa isang simpleng pagdiriwang, kundi para sa isang digmaan. Bawat detalye ay plinano niya ng may malamig na kalkulasyon. Ipinatawag niya ang pinakamagaling na caterer, inarkila ang isang string quartet, at personal na pinili ang mga bulaklak na palamuti. Mga puting rosas, sumisimbolo sa kalinisan, isang mapait na kabalintunaan sa maruming sekreto na malapit ng mabunyag. Ang listahan ng mga bisita ay kanyang maingat na binuo. Ang mga magulang ni Sinag, ang kanyang mga kapatid, ang pinakamalalaking business partners ng Sinag Builders at ang mga maimpluwensyang tao sa kanilang lipunan. Lahat ng taong tinitingala ni Sinag, lahat ng taong magiging saksi sa kanyang pagbagsak. Lisa, napakagrande naman yata nito para sa isang simpleng anibersaryo. Puna ni Luntian habang pinagmamasdan niya si Dalisay na kausap ang event coordinator. Hindi ba't mas maganda kung tayo-tayo na lang? Hindi iyan. Sagot ni Dalisay, hindi man lang ito tinitingnan. Ang tagumpay ay mas masarap kung marami ang nakakakita. At ang kahihiyan, mas masakit kung marami ang nakamasid. Natahimik si Luntian. Ang Dalisay na nasa harap niya ngayon ay hindi na ang babaeng umiiyak sa kanyang balikat. Ito ay isang general na naghahanda para sa kanyang huling opensiba. At natatakot siya, hindi para kay Sinag, kundi para kay Dalisay. Dumating ang gabi ng kanilang ikalimang anibersaryo. Ang kanilang bahay ay transformado na sa isang eleganteng venue. Ang mga ilaw mula sa chandelier ay nagbibigay kinang sa mga alahas ng mga bisita. At ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at masasarap na pagkain. Sa gitna ng lahat, si Dalisay ay isang perpektong larawan ng isang mapagmahal na asawa. Nakasuot siya ng isang mamahaling pulang bestida na bumabagay sa kulay ng kolorete na una niyang nakita sa kwelyo ni Sinag. Sinalubong niya ang bawat bisita nang may matamis na ngiti, ang kanyang mga mata ay kumikinang. Ngunit sa likod ng kinang na yon ay isang bagyong nag-aabang. Si Sinag naman ay nasa alapaap. Ang pagdiriwang na ito, na inorganisa ng kanyang asawa, ay tila isang patunay na maayos ang lahat. Ang kanyang mga alalahanin sa panlalamig ni Dalisay ay naglaho. Ipinagmalaki niya ang kanyang magandang asawa sa kanyang mga kasosyo. Ipinagmalaki ang kanilang perpektong pagsasama. Nang dumating ang oras para sa mga talumpati, buong pagmamalaking tumayo si Sinag sa harap ng lahat, hawak ang isang kopitat ng champagne. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Dalisay. 5 taon. 5 taon na ang nakalipas mula nang ang pinakamagandang babae sa mundo ay pumayag na maging ilaw ng aking tahanan. Si Dalisay. Ang pangalan pa lang niya ay sumasalamin na sa kanyang pagkatao. Dalisay. Dalisay ang kanyang puso. Dalisay ang kanyang pagmamahal. Bawat salita ay tila isang insulto sa pandinig ni Dalisay. Pinanatili niya ang kanyang ngiti, ngunit ang pagkakahawak niya sa kanyang kopita ay humigpit. Siya ang aking inspirasyon, ang aking lakas, ang pundasyon kung bakit matatag na nakatayo ang Sinag Builders ngayon. Pagpapatuloy ni Sinag, hindi alintana ang yelo sa mga mata ng kanyang asawa. Kaya sa gabing ito,
Sa harap ninyong lahat na aming mga kaibigan at pamilya, gusto kong sabihin sa'yo, mahal, salamat. Salamat sa iyong katapatan, sa iyong pagtitiwala, at sa iyong walang hanggang pagmamahal. Para sa iyo, Dalisay, mahal na mahal kita. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit bago pa man sila makainom, dahan-dahang tumayo si Dalisay. Sandali, sabi niya. Ang kanyang boses ay malinaw at umalingaw-ngaw sa buong silid. Bago ang lahat, ako rin ay may inihandang sorpresa para sa aking pinakamamahal na asawa. Lumingon siya sa isang technician na nakatayo sa tabi ng isang malaking puting screen na nakatayo sa isang sulok. Tumango siya. Nagdilim ang paligid at tanging isang spotlight ang nanatiling nakatutok sa screen. Isang larawan ang lumabas, ang kanilang wedding photo. Ngumiti ang mga bisita. Ngunit ang ngiti ay mabilis na naglaho nang biglang mag-flash ang sumunod na larawan. Si Sinag, tumatawa kasama si Mahalina sa isang bar. Nagkaroon ng isang kolektibong paghinga ng gulat mula sa mga tao. Bago pa man sila makabawi, sunod-sunod nang nag-flash ang mga larawan. Si Sinag at Mahalina sa lobby ng hotel, ang paghaplos ni Sinag sa pisngi ni Mahalina, at ang pinakahuli, isang maikling, malabong video na kuha mula sa labas ng kwarto ng hotel, sapat lang para makita ang kanilang mga anino na naglalapit at nagiging isa. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang malamyos na tugtog mula sa string quartet na hindi alam ang nangyayari at nagpatuloy lang sa pagtugtog. Isang malungkot na saliw sa isang nasirang buhay. Napatayo si Sinag, ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang takot. Tumingin siya kay Dalisay. At doon, sa gitna ng lahat, itinaas ni Dalisay ang kanyang kopita. Ang kanyang mga mata ay walang luha, walang awa, tanging malamig na tagumpay. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Sinag at sinabi ang mga salitang tatatak sa isipan nito habang buhay. Happy 5th anniversary, mahal kong asawa. Binitawan niya ang kopita. Bumagsak ito sa sahig at nabasag sa libo-libong piraso, kasabay ng pagbasag ng buhay at reputasyon ni Sinag Villanueva. Nagkagulo ang mga tao. Nagsimulang magbulungan. Sumugod ang mga magulang ni Sinag sa kanya. Nagtatanong. Si Sinag, sa gitna ng kahihiyan, ay iisa lang ang nakikita. Si Dalisay, na ngayon ay nakatalikod na at dahan-dahang naglalakad palayo sa kaguluhang nilikha niya. Dalisay, pakiusap. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag. Hinabol niya ito at lumuhod sa kanyang harapan. Hinawakan ang laylayan ng kanyang bestida. Patawarin mo ako. Pakiusap. Huwag mong gawin to. Ngunit hindi lumingon si Dalisay. Tiningnan lang niya ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Ang lalaking minsan niyang minahal ng buong buo. Wala na siyang maramdamang sakit. Wala na siyang maramdamang pagmamahal. Tanging isang malawak at malamig na kawalan. Tinanggal niya ang pagkakahawak ni Sinag sa kanyang damit at nagpatuloy sa paglakad, papalabas ng pinto, papalayo sa mga guho ng kanilang pagsasama, habang sa kanyang likuran ay naiiwan ang isang lalaking nawala ang lahat sa isang gabi. Lumipas ang mga linggo. Ang iskandalo ng pagtataksil ni Sinag Villanueva ay naging usap-usapan sa buong lungsod ng Hiraya bago unti-unting namatay, napalitan ng mga bagong balita. Ang Sinag Builders ay bumagsak. Ang pangalan ni Sinag ay nadungisan at si Dalisay ay nanalo. Nakuha niya ang lahat ng gusto niya. Ang bahay, ang malaking bahagi ng kanilang yaman, at higit sa lahat, ang kalayaan. Ginamit niya ang pera para buksan ang isang maliit na pangarap, isang coffee shop na tinawag niyang kapihan sa dapit hapon. Isang lugar na sumisimbolo sa pagtatapos ng isang kabanata at sa pagsisimula ng panibago. Araw-araw, abala siya sa pag-aasikaso ng kanyang negosyo, sa pagpili ng pinakamagandang klase ng kape, sa pagngiti sa kanyang mga customer. Sa paningin ng lahat,
Siya ang babaeng matapang na bumangon mula sa abo ng isang sirang pagsasama. Ngunit sa tuwing magsasara na ang kapihan at siya na lang ang naiiwan sa loob, kasama ang amoy ng kape at ang katahimikan, doon niya nararamdaman ang totoo. Hindi tagumpay, hindi kasiyahan, kundi isang malawak at nakakabinging kawalan. Ang paghihiganti pala ay isang pagkain na nag-iiwan ng mapait na lasa sa dulo. Inubos nito ang kanyang galit, ngunit kasamang naubos ang lahat ng iba pang emosyon. At ngayon, wala nang natira. Isang hapon, tinawagan niya si Mahalina para ibigay ang huling bayad. Nagkita sila sa isang parke, sa isang bangkong nakatago, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Iniabot ni Dalisay ang isang makapal na sobre. Heto na ang kabuuan, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay walang sigla. Salamat sa iyong serbisyo. Tahimik na kinuha ni Mahalina ang sobre, ngunit hindi niya ito binuksan. Nakatitig lang ito sa malayo. Ang kanyang mga mata ay malungkot. Salamat. Sakto namang tumunog ang telepono ni Mahalina. Nakita ni Dalisay ang pangalang lumabas sa screen. Ina. Tumayo si Mahalina at lumayo ng kaunti para sagutin ito. Ina, kumusta na po kayo? Narinig ni Dalisay na sabi ni Mahalina. Opo, nakuha ko na po ang pera. Mapapagamot na natin kayo. Makakabili na tayo ng gamot. May sinabi ang ina sa kabilang linya. At biglang nagbago ang boses ni Mahalina. Nabasag ito. Pero anong halaga nito, Nay? Sabi niya, humihikbi. Nasira na ang lahat. Nasira na ang buhay niya. Ang buhay ni Sinag. Napahinto si Dalisay. Bakit ganoon na lang ang pag-aalala nito sa lalaking sinadya nilang sirain? Hindi niyo po naiintindihan. Pagpapatuloy ni Mahalina sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Kung alam niyo lang po kung gaano kasakit, sana kami na lang noon pa. Noon pa? Ang mga salitang yon ay tila isang kidlat na gumuhuhit sa isipan ni Dalisay. Hindi iyon ang mga salita ng isang bayarang babae. Iyon ang mga salita ng isang taong may pinanghihinayangan, isang taong may nakaraan. Mabilis na nagpaalam si Mahalina sa kanyang ina at bumalik sa bangko. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, ngunit huli na. Nakita na ni Dalisay. Ayos ka lang? Tanong ni Dalisay, ngunit ang tanong niya ay may kasamang investigasyon. O, masaya lang ako para sa nanay ko. Mabilis na sagot ni Mahalina. Sabay talikod. Sige, aalis na ako. Umalis si Mahalina. Iniwan si Dalisay sa bangko na may bumabagabag na tanong sa isipan. Ang pakiramdam ng kawalan ay napalitan ng pagkalito. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Bumalik siya sa dati nilang bahay. Ang bahay na yon ay opisyal nang sa kanya. Ngunit hindi pa niya nililinis ang mga gamit ni Sinag na naiwan sa lumang bodega. Isang puwersa ang nagtulak sa kanya na pumasok doon sa gitna ng alikabok at mga lumang alaala. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Mga lumang album, mga gamit noong kolehiyo, mga tropeo sa basketball, lahat ay pamilyar. Ngunit sa ilalim ng isang malaking kahon ng mga libro, may nakita siyang isang maliit at kahoy na baul na hindi niya pa nakikita dati. Walang susi. Ngunit medyo sira na ang bisagra. Kumuha siya ng isang screwdriver at sa pilitan itong binuksan. Ang laman nito ay hindi ginto o pera. Ang laman nito ay mga multo ng nakaraan. Sa ibabaw ay mga litratong kupas na, isang mas batang Sinag, payat pa at puno ng pangarap. At sa tabi nito, sa bawat litrato, ay isang mas batang Mahalina. Ang kanyang nangiti ay totoo at walang bahid ng kalungkutan. Magkahawak kamay sila sa isang university fair. Magkayakap sa isang beach sa ilalim ng papalubog na araw. Halatang halata sa kanilang mga mata. Sila ay nagmamahalan. Nanginig ang mga kamay ni Dalisay. Sa ilalim ng mga litrato ay may mga nakatuping sulat. Kinuha niya ang isa. Sulat kamay ni Sinag. Mahalina, hindi ko yata kaya. Pinipilit ako ni na Papa na kunin ang kursong negosyo. Pinipilit nila akong makipagkaibigan sa mga anak ng kasosyo nila.
Paano na tayo? Paano na ang mga pangarap natin? Kinuha niya ang isa pa. Galing naman kay Mahalina. Kahit anong mangyari, maghihintay ako sa'yo, Sinag. Pangako. Ikaw lang ang mahal ko. Walang makakapagpabago noon. Sunod-sunod niyang binasa ang mga sulat. Ang kwento ng isang pag-ibig na sinubok ng pera at ng pamilya. Isang sulat ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang huling sulat mula kay Sinag. Ang papel ay medyo naninilaw na. At ang tinta ay bahagyang kumupas. Ngunit ang sakit sa bawat salita ay sariwa pa rin. Patawarin mo ako, Maha. Hindi ko na kaya. Pinapili na ako ni Papa. Ang negosyo o ikaw. Alam kong nangako ako, pero duwag ako. Hindi ko kayang talikuran ang lahat ng pinaghirapan nila para sa akin. May ipapakilala na sila sa akin. Isang babaeng nababagay daw sa pamilya namin. Isang babaeng perpekto, mabait, at katanggap-tanggap sa lahat. Hindi ko pa siya kilala, pero alam kong hindi siya ikaw. At yun ang pinakamasakit sa lahat. Patawarin mo ako. Maging masaya ka sana. Kalimutan mo na ako. Nabitiwan ni Dalisay ang sulat. Tila hangin na sinipsip mula sa kanyang mga baga. Siya. Siya ang babaeng nababagay. Siya ang babaeng perpekto at katanggap-tanggap. Hindi siya ang pinili dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa obligasyon. Ang buong pundasyon ng 5 taon nilang pagsasama ay gumuho sa isang iglap. Biglang nag-ugnay-ugnay ang lahat sa kanyang isipan na parang mga piraso ng isang masamang palaisipan. Ang pagkaakit ni Sinag kay Mahalina ay hindi basta tukso. Ito ay pagbabalik. Ang mga ngangiti, ang mga tingin, ang mga pag-uusap na naging dahilan ng kanyang pagseselos. Hindi yun ang simula ng isang bagong ugnayan, kundi ang pagpapatuloy ng isang naudlot na kwento. At ang kanyang plano, ang kanyang perpektong plano ng paghihiganti, napahawak siya sa kanyang bibig. Pinipigilan ng isang sigaw ng pagkaunawa at pagkasuklam sa sarili. Hindi siya ang gumawa ng patibong, siya lang ang nagbukas ng pinto. Itinulak niya ang kanyang asawa pabalik sa mga bisig ng babaeng matagal na nitong mahal. Ang babaeng isinuko nito hindi dahil sa kawalan ng pag-ibig, kundi dahil sa karuwagan. Ang kanyang tagumpay ay isang malaking kabalintunaan. Ang paghihiganti niya ay hindi parusa kay Sinag. Ito ang naging paraan para palayain si Sinag mula sa kasal na ipinataw sa kanya. At ibalik ito sa babaeng dapat ay para sa kanya noon pa man. Siya ang naging kontrabida sa sarili niyang kwento, ang arkitekto ng sarili niyang kabiguan. Napaupo siya sa maruming sahig ng bodega, napapaligiran ng mga alaala ng isang pag-ibig na hindi para sa kanya. Ang pakiramdam ng kawalan na matagal na niyang nararamdaman ay mas lumala pa. Hindi lang pala galit ang nawala sa kanya, nawala rin ang kwento na pinaniwalaan niya. Ang Dalisay na asawa ni Sinag ay isang kasinungalingan pala mula pa sa simula. Hindi ako ang sumira ng pagsasama namin. Matagal na pala itong sira, bago pa man ako dumating. Ako lang ang nagtapos nito. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nagplano ng lahat. Pero ano ang nagawa ko? 2 taon. Para kay Luntian, ang 2 taon ay parang isang himala. Mula sa anino ng pagiging isang kaibigan, ngayon ay siya na ang kasama ni Dalisay na sumasalubong sa bawat umaga. Ang kapihan sa dapit hapon ay naging higit pa sa isang negosyo. Ito ang naging simbolo ng kanilang pinagsamang pagbangon. Iyan, pakidala mo nga itong 2 kapeng barako sa table 3, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay masigla, ang kanyang mga mata ay may kislap na matagal na niyang hindi nakita. Opo, boss, nakangiting sagot ni Luntian, sabay kindat. Habang naglalakad siya patungo sa mga customer, hindi niya maiwasang pagmasdan si Dalisay mula sa malayo. Ang paraan ng pagngiti nito sa mga parokyano, ang galing nito sa pagtimpla ng kape, ang kumpiyansa sa bawat galaw nito. Ito ang Dalisay na pinangarap niyang makita. Buo, masaya at malaya. At sa bawat araw na lumilipas,
lalong tumitindi ang pagmamahal niya para dito. Ngunit sa likod ng bawat ngiti, may isang anino na laging nakabantay sa puso ni Luntian. Isang lihim. Ang lihim na siya, sa isang paraan, ay naging kasangkapan sa paghihiganti ni Dalisay. Siya ang gumawa ng paraan para mahanap ang pangalan ni Mahalina sa pamamagitan ng isang dati niyang kliyente na may mga koneksyon. Isang maliit na pabor na naging sanhi ng isang malaking pagsabog. Ginawa niya iyon dahil sa pag-ibig, dahil sa desperasyon na makitang muling ngumiti si Dalisay, kahit pa ang paraan ay marumi. Ngunit ngayon na sila na ang magkasama, ang lihim na yon ay tila isang laso na dahan-dahang kumakain sa kanyang kaligayahan. Paano niya itatayo ang isang panghabang buhay na pagsasama sa isang pundasyong may lamat ng kasinungalingan? Nang gabing iyon, pagkatapos nilang isara ang kapihan, isinantabi muna ni Luntian ang kanyang mga pangamba. Ngayong gabi ang napili niyang gabi. Dinala niya si Dalisay sa isang burol kung saan tanawang kumikinang na mga ilaw ng lungsod ng Hiraya. Naglatag siya ng isang simpleng kumot, naglabas ng isang bote ng alak at 2 kopita. Ano ang meron? Nakangiting tanong ni Dalisay. Isinandal ang ulo sa kanyang balikat. May okasyon ba? Gusto lang kitang masolo. Sagot ni Luntian, hinaplos ang buhok nito. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga pangarap para sa kapihan, sa mga nakakatawang customer, sa mga simpleng bagay. Sa bawat tawa ni Dalisay, lalong lumalakas ang loob ni Luntian. Ito na ang tamang buhay. Ito na ang tamang pag-ibig. Naalala niya ang araw na ibinigay niya ang impormasyon tungkol kay Mahalina. Ang sakit sa kanyang dibdib habang tinatype ang mensahe. Ito ang pangalan. Sabi niya sa text, kasama ang ilang detalye. Isinuko niya ang kapirasong impormasyon na iyon na parang isang lason. Umaasang ang lason na iyon ang papatay sa halimaw na sumisira sa buhay ni Dalisay para mailigtas ang babaeng mahal niya. At ngayon, narito sila. Nakaligtas nga. Ngunit ang lason ay nanatili sa kanyang sistema. Huminga siya ng malalim. Itinaas niya ang mukha ni Dalisay para magkatinginan sila. Lisa, panimula niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. 2 taon na. 2 taon na nating binubuo itong bagong buhay. Mula sa pait, nakahanap tayo ng tamis. Mula sa dilim, nakakita tayo ng liwanag. At ang liwanag na yon, ikaw yon para sa akin. Namuo ang luha sa mga mata ni Dalisay, mga luha ng kaligayahan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas para bumangon. Sagot nito. At ikaw naman ang nagbigay sa akin ng dahilan para manatili. Sabi ni Luntian. Kinuha niya ang isang maliit na itim na kahon mula sa kanyang bulsa. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Dalisay. Ayoko nang maging dahilan lang. Gusto kong maging iyong panghabang buhay. Dalisay Alcantara, mahal ko. Papayag ka bang maging asawa ko? Binuksan niya ang kahon at sa ilalim ng liwanag ng buwan, kumislap ang isang simpleng singsing na may isang maliit na diamante. Tumango si Dalisay, hindi makapagsalita, habang sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Niyakap niya si Luntian ng mahigpit. Oo, iyan. Oo. Isinuot ni Luntian ang singsing sa daliri ni Dalisay. Sa wakas, isang bagong simula. Isang malinis na pahina. Sa sobrang saya, nagtatalon si Dalisay at sa hindi sinasadyang pagkakataon, natabig niya ang kopita ng alak. Natapon ang laman nito sa lumang jacket na suot ni Luntian. Ay, sorry, tawa ni Dalisay. Teka, pupunasan ko. Hayaan mo na, alak lang yan. Natatawang sabi ni Luntian, ngunit mapilit si Dalisay. Kumuha ito ng panyo mula sa kanyang bag. Habang marahan niyang pinupunasan ang basa sa may bulsa ng jacket ni Luntian, isang bagay ang nahulog mula rito at gumulong sa damuhan. Isang bagay na pamilyar, ngunit hindi dapat naroroon. Isang luma at makalumang modelo ng telepono. Hindi ang smartphone na araw-araw na gamit ni Luntian. Isang burner phone na patigil sa pagtawa si Dalisay. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Dahan-dahan niyang dinampot ang telepono. Tumingin siya rito. Pagkatapos ay kay Luntian
na ngayon ay biglang namutla. Ang teleponong yon, ito ang eksaktong modelo ng burner phone na ginamit niya noon para sa iisang dahilan, para kausapin si Mahalina. Ang teleponong ginamit niya para sa mga lihim na transaksyon 2 taon na ang nakalipas. Hawak ni Dalisay ang lumang telepono. Ang bigat nito sa kanyang palad ay tila bigat ng isang malaking bato na malapit ng ipukpok sa kanyang ulo. Tumingin siya kay Luntian, na ngayon ay hindi na makatingin sa kanya ng diretsyo. Ang pamumutla sa mukha nito ay sapat ng kumpirmasyon. Ano to iyan? Tanong ni Dalisay. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may panganib na nakatago sa ilalim nito. Wala yan, Lisa. Lumang telepono ko lang yan. Naiwan sa jacket. Mabilis na sagot ni Luntian. Sinusubukang bawiin ang telepono. Ngunit mabilis na umiwas si Dalisay. Luma? Bakit kailangan mo ng ganito kalumang telepono? Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas makahulugan kaysa sa anumang salita. Ang masayang selebrasyon kanina ay tila isang malayong panaginip. Uwi na tayo, sabi na lang ni Dalisay. Tumayo at inilagay ang telepono sa kanyang bag. Ang biyahe pa uwi ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan. Si Luntian ay panay ang sulyap sa kanya. Gustong magsalita, ngunit walang lumalabas sa kanyang bibig. Si Dalisay naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana, ngunit ang kanyang isip ay wala roon. Nasa loob ito ng kanyang bag. Nararamdaman ang bigat ng isang teleponong maaaring maglaman ng mga sagot na natatakot siyang malaman. Pagdating sa bahay, dire-diretso si Dalisay sa kwarto. Hinintay niyang umalis si Luntian na nagpaalam na may kukunin lang sa kapihan. Isang halatang palusot. Nang mag-isa na siya, inilabas niya ang telepono. Patay ito. Walang charge. Halos isumpa niya ang sarili sa panginginig ng kanyang mga kamay habang naghahanap siya ng luma at angkop na charger sa isang kahon ng mga lumang gamit. Sa wakas, nakahanap siya. Isinaksak niya ito. Umilaw ang screen. Bumukas. Ang puso niya ay kumakarera. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Binuksan niya ang inbox. Puno ito ng mga lumang mensahe. Karamihan ay mga spam. Ngunit habang nag-i-scroll siya pababa, patungo sa mga mensaheng may petsang 2 taon na, ang nakalilipas, isang pangalan sa contacts ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Informative. Binuksan niya ang thread ng pag-uusap. Impormante. Pre, nahanap ko na. Medyo mahirap pero kaya. Luntian. Sigurado ka ba? Kailangan kong makasiguro. Para sa kanya to. Impormante. Oo. Ito ang pangalan. Mahalina de la Vega. May utang na loob sa akin ang source ko. Ingat ka, Lisa. Ang huling mensahe. Ang pangalan ni Mahalina. Ang pangalan niya. Ingat ka, Lisa. Tila isang malaking alon ng malamig na tubig ang bumuhos sa kanya. Ang hangin ay ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang lalaking nasa tabi niya sa lahat ng oras. Ang lalaking pumupunas ng kanyang mga luha. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa. Siya ang nagbigay ng punyal na ginamit niya para saksakin si Sinag. Hindi lang niya alam. Kasama siya. Nanonood siya mula sa malayo habang isinasagawa niya ang bawat hakbang ng kanyang madilim na plano. Ang lahat ng pag-aalala. Ang lahat ng pag-aalaga. Lahat ba yon ay may bahid ng kasinungalingan? Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Luntian. Nakita nito ang telepono sa kamay ni Dalisay at ang itsura ng pagkawasak sa kanyang mukha. Wala nang puwang para sa mga palusot. Lisa, magpapaliwanag ako, sabi ni Luntian, dahan-dahang lumalapit. Ngunit umiling si Dalisay. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Paliwanag? Anong paliwanag, Ian? Na habang ako'y nagdurusa, habang pakiramdam ko'y mag-isa. Akong gumagawa ng isang karumal-dumal na bagay, kasabwat pala kita, na ang bagong simula na ipinangako mo sa akin ay itinayo sa parehong pundasyon ng kasinungalingan na sinira ni Sinag. Hindi! Ginawa ko yun dahil mahal kita! Sigaw ni Luntian. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon.
Nakikita kitang unti-unting namamatay sa sakit. Gusto kitang tulungan. Gusto kong matapos na ang paghihirap mo para magkaroon tayo ng pagkakataon. Napahagulgol si Dalisay. Isang hagulgol na mas malakas, mas masakit kaysa noong una. Dahil ang unang pagtataksil ay mula sa isang lalaking pinagdudahanan niya. Ngunit ito ay mula sa lalaking pinagkatiwalaan niya ng buong buo. Ang kanyang tagapagligtas. Pagkakataon, mapait niyang tanong. Ang pagkakaiba ninyo ni Sinag, Ian, ay simple lang. Si Sinag, sinaksak niya ako ng harapan. Nakita ko ang patalim. Pero ikaw, sinaksak mo ako sa likod habang hawak mo ang kamay ko. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing sa kanyang daliri. Ang kumikinang na simbolo ng kanilang hinaharap kanina, ngayon ay tila isang piraso ng malamig na metal na dumuduro sa kanyang balat. Inilapag niya ito sa lamesa, sa tabi ng lumang telepono. Hindi ko kaya, Ian, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag na. Hindi ko kayang bumuo ng isang pamilya kasama ang isang taong nagturo sa akin kung paano magtiwala muli. Gamit ang isang malaking kasinungalingan. Pinalitan mo lang ang isang lason ng isa pang lason. Lisa, pakiusap. Huwag mong gawin to. Pagmamakaawa ni Luntian, ang mga luha ay dumadaloy na rin sa kanyang mga pisngi. Kaya kong itama to. Magsisimula tayo ulit. Ngunit umiling lang si Dalisay. Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad patungo sa pinto. Paano ka magsisimula ulit? Bulong niya, higit sa sarili kaysa kay Luntian. Kung ang simula pa lang ay sira na, binuksan niya ang pinto at humakbang palabas. Kasabay nito ang pagbuhos ng malakas na ulan na tila nakikidalamhati sa langit. Iniwan niya si Luntian na nakaluhod at wasak sa loob ng bahay. Naglakad siya ng walang direksyon, hinahayaan ng ulan na hugasan ang kanyang mga luha. Ngunit hindi nito kayang hugasan ng sakit ng pangalawang pagkakanulo. Sa gitna ng ulan, sa gitna ng lungsod ng Hiraya, si Dalisay ay muling nag-iisa. Lumipas ang ilang araw na tila isang mahabang, walang katapusang gabi para kay Dalisay. Isinara niya ang kapihan sa dapit hapon, nagdahilan sa kanyang mga empleyado na kailangan ng biglaang renobasyon. Ngunit ang totoo, ang sarili niyang mundo ang nangangailangan ng pagkukumpuni. Ginugol niya ang mga araw sa loob ng coffee shop. Nakaupo sa dilim, kasama lamang ang ugong ng refrigerator at ang amoy ng kape na hindi na niya tinitimpla. Ang dating amoy na nagbibigay sa kanya ng pag-asa ay ngayon ay may halong pait. Bawat sulok ng lugar ay may alaala ni Luntian. Ang pagtatawanan nila habang nagpupunas ng mga lamesa. Ang mga kamay nitong gumagabay sa kanya sa paggamit ng espresso machine, ang mga pangarap na sabay nilang binuo sa loob ng mga pader na yon. Ang galit na nararamdaman niya para kay Luntian ay isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya. Ngunit sa ilalim nito, ang tunay na nararamdaman niya ay pagod. Pagod na siyang masaktan. Pagod na siyang magtiwala. Pagod na siyang laging may tinatakbuhan o hinahabol. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga lumang gamit sa ilalim ng counter, nakita niya ang isang lumang kwaderno. Ang kwaderno kung saan niya isinulat ang bawat detalye ng kanyang paghihiganti. Binuksan niya ito. Ang kanyang sulat kamay ay tila galing sa ibang tao. Isang taong puno ng galit, organisado sa kanyang pagnanais na manakit. Mga kahinaan ni Sinag, kailangan niya ng pagpapatunay, kailangan niyang laging maging tama. Schedule ni Mahalina, gabi-gabi sa Alon Bar. Mukhang desperado. Budget, 500k pauna 1M pagkatapos. Sulit. Napapikit siya habang binabasa ang mga salita. Ang Dalisay na nagsulat nito ay tila isang estranghero, isang babaeng bulag sa galit, na inakalang ang pagwasak sa iba ang paraan para buuin ang sarili. At sa prosesong yon, hindi niya namalayan na siya mismo ay nagiging isang taong hindi na niya kilala. Ang galit niya kay Luntian. Hindi ba't salamin lang yon ng galit niya sa sarili? Nagalit siya dahil nagsinungaling ito. Ngunit hindi ba't ang buong pundasyon ng kanilang bagong simula
ay nakatayo sa isang malaking kasinungalingan na siya mismo ang gumawa. Ginamit niya si Mahalina, ginamit niya ang pera para manipulahin ang mga tao at ngayon, nagagalit siya dahil nalaman niyang may kasama pala siya sa paggawa ng kasalanan. Sa gitna ng kanyang pagninilay, may kumatok sa salaming pinto ng kapihan. Isang matandang babae, si Aling Flora, isa sa kanyang mga pinakaunang naging regular na customer. Dala nito ang isang maliit na bayong. Pinagbuksan niya ito. "Naku, Aling Flora, sarado po kami." "Alam ko, Ija," nakangiting sabi ng matanda. "Kaya nga ako nagdala ng pandesal at mainit na tsokolate. Mukhang kailangan mo." Walang nagawa si Dalisay kundi papasukin ito. Umupo sila sa isa sa mga lamesa. Sa simpleng alok na yon, sa kabaitan ng isang halos estranghero, bumigay ang pader na matagal na niyang itinatayo. Napahagulgol siya. Hindi nagsalita si Aling Flora. Hinayaan lang siya nitong umiyak habang marahan na hinihimas ang kanyang likod. Nang humupa na ang kanyang pag-iyak, nagsalita ang matanda. "Ang puso, Ija, ay parang isang tasa ng kape," sabi nito. "Minsan natatapunan, nababasag. Pero hindi ibig sabihin noon, hindi na pwedeng lagyan ulit. Kailangan mo lang linisin ang mga bubog." "Paano po lilinisin kung ako mismo ang nagbasag?" tanong ni Dalisay. Ngumiti si Aling Flora. "Noong kabataan ko, nagalit ako ng husto sa aking asawa. Isang pagkakamaling halos sumira sa amin. Taon ang binilang ko na dala-dala ang galit na yon. Araw-araw, para akong may pasan na isang sako ng bato. Hanggang isang araw, napagod na ako. Na-realize ko, habang siya ay malaya na, ako naman ang nakakulong sa galit ko. Ang pagpapatawad, Ija, ay hindi para sa kanila. Para sa iyo iyon. Ito ang susi para makalaya ka sa sarili mong kulungan." Ang mga salita ni Aling Flora ay tumagos sa puso ni Dalisay. Paglaya, iyon ang kailangan niya. Hindi paghihiganti, hindi pagtakas, kundi paglaya. Nang makaalis si Aling Flora, naiwan kay Dalisay ang isang bagong liwanag. Kailangan niyang harapin ang mga bubog. Kailangan niyang kausapin si Luntian, hindi para humingi ng tawad o para magpatawad kaagad, kundi para maintindihan. Para magkaroon ng isang totoong pagtatapos, para malaman kung meron pa bang pwedeng simulan muli ng tama. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naligo siya, nag-ayos, at lumabas ng kapihan ng may determinasyon sa kanyang mga mata. Nagmaneho siya papunta sa apartment ni Luntian. Ang bawat metro na kanyang tinatakbo ay paghahanda para sa isang pag-uusap na maaaring masakit, ngunit kailangan. Pagdating niya doon, umakyat siya sa hagdanan, huminga ng malalim, at kumatok sa pinto. Walang sumasagot, kumatok siyang muli. Mas malakas. "Ian, ako to, si Lisa. Kailangan nating mag-usap." Katahimikan lang ang kanyang natanggap. Sakto namang bumukas ang pinto sa katapat na unit at lumabas ang isang tsismosang kapitbahay. "Ay, Miss Dalisay," sabi nito. "Wala na po dyan si Sir Ian. Kagabi pa po umalis. Dala ang isang malaking bag." Napakunot ang noo ni Dalisay. "Umalis? Saan siya nagpunta?" Nagkibit-balikat ang babae. "Abay, ewan ko lang, ma'am. Ang sabi lang niya sa akin ng magpaalam. Kailangan daw muna niyang ayusin ang sarili niya. Hahanapin daw muna niya kung sino talaga siya bago niya harapin ang mga dapat niyang harapin. Baka raw matagalan." Tila isang malamig na hangin ang humampas kay Dalisay. Huli na ba siya? Ang pagpapalaya na kanyang hinahanap ay tila biglang lumayo. Naging isang taong naglalakbay patungo sa isang lugar na hindi niya alam. Lumipas ang mga buwan. Ang pag-alis ni Luntian ay nag-iwan ng isang malaking puwang sa buhay ni Dalisay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito pinuno ng galit o pagnanais na maghiganti. Sa halip, pinuno niya ito ng trabaho, ng pag-aalaga sa sarili, at ng tahimik na pagtanggap. Muli niyang binuksan ang kapihan sa dapit hapon, at ang lugar ay muling naging kanyang santuaryo, isang lugar ng paghihilom. Isang maulang hapon, habang nagde-deliver siya ng isang malaking order ng kape
para sa isang klinik sa pampublikong ospital ng Hiraya. Isang pamilyar na figura ang kanyang natanaw sa dulo ng isang mahabang pasilyo. Nakaupo ito sa isang plastik na upuan. Ang kanyang mga balikat ay nakakuba, tila pasan ng buong mundo. Sa tabi niya ay isang maliit na batang lalaki na may hawak na laruang kotse. Ang babae ay si Mahalina, ngunit iba na ang Mahalina na kanyang nakita. Wala na ang alindog na ginamit para akitin si Sinag. Wala na ang takot ng isang babaeng nabuking. Ang naroon ay isang pagod na ina. Ang kanyang muka ay may bakas ng puyat at pag-aalala. Dahan-dahang lumapit si Dalisay. Nang mapansin siya ni Mahalina, nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Agad itong tumayo na tila gustong tumakbo. Mahalina! Mahinahong tawag ni Dalisay. Napatigil ito. Dalisay. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Anong ginagawa mo rito? Nag-deliver lang ako ng kape. Sagot ni Dalisay. Ang kanyang mga mata ay napunta sa batang lalaki na ngayon ay nagtatago sa likod ng mga binti ni Mahalina. Siya ba? Tumango si Mahalina. Si Junior, isang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila, puno ng mga salitang hindi masabi. Dinala sila ni Dalisay sa isang maliit na kantina sa loob ng ospital para makapag-usap ng mas maayos. May sakit si Sinag, pag-amin ni Mahalina, habang hinahalo ang kapeng inilibre ni Dalisay. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi niya kinaya. Nalugi ang kumpanya, tinalikuran siya ng lahat. Nagsimula siyang uminom at hindi na tumigil. Tumingin si Dalisay sa babaeng kaharap niya. Ang babaeng minsan niyang kinamuhian bilang isang bayaran. Ngayon, ang nakikita niya ay isang babaeng nagsasakripisyo, isang inang lumalaban para sa kanyang mag-ama. Bumalik kami sa probinsya. Pagpapatuloy ni Mahalina, sinubukan naming magsimula ulit. Nagsasaka si Sinag at ako naman naglalabada. Ngunit humina ang kanyang katawan. Ang atay niya, may problema na. Habang nagsasalita si Mahalina, nakita ni Dalisay ang tunay na resulta ng kanyang paghihiganti. Hindi ito ang matamis na tagumpay na inakala niya. Ito ay isang pamilyang wasak, isang lalaking nagdurusa, at isang inosenteng bata na nadamay sa gulo ng mga matatanda. Ang galit sa kanyang puso ay matagal nang nawala. Ngunit ngayon, napalitan ito ng isang damdaming hindi niya inaasahan. Awa. Sakto namang may tumawag sa pangalan ni Mahalina. Isang lalaking payat, maputla, at hirap na naglalakad ang papalapit sa kanilang lamesa. Si Sinag, ang dating makisig at aroganteng CEO, ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay pagod. Ang kanyang dating kumpiyansa ay naglaho na. Nang makita niya si Dalisay, natigilan siya. Isang halo ng hiya, pagsisisi at takot ang gumuhit sa kanyang mukha. Yumuko siya, hindi makatingin ng diretsyo. Tumayo si Dalisay. Tiningnan niya silang tatlo. Ang lalaking minsan niyang minahal, ang babaeng minsan niyang ginamit, at ang batang bunga ng kanilang masalimuot na nakaraan. At sa sandaling iyon, naintindihan niya ang lahat. Mahalina, sabi ni Dalisay. Ang kanyang boses ay malumanay. Patawad. Nagulat si Mahalina. Para saan? Patawad dahil ginamit kita sa galit ko, paliwanag ni Dalisay. Walang sino man ang nararapat na maging kasangkapan sa sakit ng iba. Sana mapatawad mo ako. Pagkatapos ay bumaling siya kay Sinag na hanggang ngayon nakayuko pa rin. Sinag, sabi niya, dahan-dahan itong nag-angat ng tingin. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Takot na muli siyang sasaktan, na muli siyang ipapahiya. Ngunit sa halip na galit, isang maliit at malungkot na ngiti ang ibinigay ni Dalisay. Wala na ang galit, Sinag. Matagal na. Sana magpagaling ka para sa anak mo, para sa pamilya mo. Iyon lang, walang sumbatan, walang panibagong sakit, isang simpleng pagpapalaya. Tumalikod si Dalisay at nagsimulang maglakad palayo. Sa bawat hakbang,
Pakiramdam niya ay may isang mabigat na kadenang nababaklas mula sa kanyang puso. Ang bigat na daladala niya sa loob ng maraming taon. Ang galit, ang sakit, ang pagnanais na manakit, lahat ay unti-unting naglalaho. Nang makalabas siya sa pinto ng ospital, isang sariwang hangin ang sumalubong sa kanya. Tapos na ang ulan. Sumisilip na ang araw sa likod ng mga ulap. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Malaya na siya sa nakaraan. Nakangiti siyang huminga ng malalim. Handa na siyang magsimula muli. Mag-isa, ngunit buo. At habang nakatingin siya sa di kalayuan, sa kabilang panig ng kalsada, nakatayo sa tabi ng isang puno, isang pamilyar na figura ang kanyang natanaw. Isang lalaking nakatingin sa direksyon na may ospital na para bang may hinihintay. Napatigil ang kanyang paghinga. Si Luntian. Ang oras ay tila huminto. Ang ingay ng mga sasakyan sa kalsada ay naglaho at ang tanging nakikita ni Dalisay ay ang lalaking nakatayo sa ilalim ng puno. Si Luntian. Iba na ang kanyang itsura. Mas payat, mas magaspang ang dating. Tila sinubok ng panahon. Ngunit ang kanyang mga mata, kahit mula sa malayo, ay pareho pa rin. Ang mga matang laging nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Dahan-dahan silang naglakad palapit sa isa't isa. Ang kalsada sa pagitan nila ay tila isang malawak na karagatan na kanilang tinatawid. Walang nagsasalita. Hayaan nilang ang kanilang mga mata ang mag-usap, ang magtanong, ang sumagot. Nang magkaharap na sila, si Luntian ang unang bumasag sa katahimikan. Bumalik ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay medyo paos. Pero hindi ko alam kung paano ka haharapin. Nabalitaan ko ang tungkol kay Sinag. Pumunta ako dito, hindi para sa'yo, kundi para siguraduhing okay lang ang lahat. Tumango si Dalisay. Okay na ang lahat, Ian. Nakita ko kayong nag-uusap. Pag-amin nito, hindi ko sinasadya, pero nakita ko ang pagpapatawad sa mga mata mo. Kinailangan kong gawin yon, sabi ni Dalisay. Hindi para sa kanila, kundi para sa akin, para makalaya ako. Isang mahabang katahimikan ang muling namagitan. Ngunit hindi ito ang nakakabininging katahimikan ng galit, kundi isang katahimikan ng pag-unawa. Pumunta ako sa probinsya ng mga magulang ko. Kwento ni Luntian. Nagtatrabaho sa bukid. Sinubukan kong hanapin ang sarili ko. Ang Luntian na hindi umiikot ang mundo sa'yo. Ang Luntian na may sariling pagkakamali. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. At natagpuan ko siya. At ang unang bagay na sinabi niya sa akin ay kailangan kong humingi ng tawad sa'yo. Hindi para tanggapin mo ako pabalik, kundi dahil iyon ang tama. Huminga siya ng malalim. Dalisay, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa pagsisinungaling ko, sa pagiging duwag ko, sa pag-iisip na ang pag-ibig ay sapat na para itama ang isang pagkakamali. Mali ako. At araw-araw, pinagsisihan ko yon. Hindi sumagot si Dalisay. Sa halip, naglakad sila ng sabay, walang partikular na destinasyon. Ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit, ngunit hindi nagkakadampi. Ako rin. May kasalanan. Pag-amin ni Dalisay. Naging bulag ako sa galit. Ginamit ko ang kabaitan mo. Ginamit ko ang pagmamahal mo para sa akin bilang sandata. At noong nalaman ko ang totoo, sinisi kita sa isang kasalanang pareho nating ginawa. Patawad din, Ian. Sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Luntian. Ibig sabihin ba niyan, tabla na tayo? Isang mahinang tawa ang kumawala kay Dalisay. Isang tunog na matagal nang hindi naririnig ni Luntian. Siguro. Huminto sila sa harap ng isang parke. Umupo sila sa isang bangko, pinapanood ang mga batang naglalaro. Ang mga magkasintahang magkahawak kamay. Mahal pa rin kita, Lisa. Bulong ni Luntian, hindi nakatingin sa kanya. Hindi nawala yon. Pero natutunan kong mahalin ka
sa paraang hindi makasarili. Kung ang kaligayahan mo ay ang pagiging malaya, tatanggapin ko yon. Tumingin si Dalisay sa singsing na nakasabit na ngayon bilang kwintas sa kanyang leeg. Hindi niya ito itinapon. Itinago niya ito, hindi bilang isang pangako, kundi bilang isang alaala. Isang alaala ng sakit, ng pag-ibig, at ng mga aral na natutunan niya. Natutunan kong mag-isa, Ian, sabi niya. Natutunan kong buuin ang sarili ko nang hindi umaasa sa iba. At ngayon ko lang masasabi na buo na ulit ako. Tumingin siya kay Luntian. Isang ngiti na ngayon ay payapa at puno ng katiyakan. At dahil buo na ako, sa tingin ko, handa na akong subukang muli. Sa tamang paraan, walang lihim, walang pagkukunwari, mula sa simula. Ang pag-asa ay bumalik sa mga mata ni Luntian. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Dalisay. Sa pagkakataong ito, hindi ito hinawakan ni Dalisay nang may pag-aalinlangan. Mahigpit niya itong hinawakan pabalik. Ang huling eksena ay nagbabalik sa kapihan sa dapit hapon. Punong-puno ang lugar. Si Dalisay ay nasa likod ng counter, abala sa pagtimpla ng kape. Si Luntian naman ay nagpupunas ng mga lamesa, nakangiti sa mga customer. Hindi sila mag-asawa, hindi pa. Sila ay 2 taong muling nagkakakilala, 2 taong binibigyan ng pag-ibig ng pangalawang pagkakataon na itinayo sa pundasyon ng katotohanan. Nagkasalubong ang kanilang mga tingin mula sa magkabilang dulo ng kapihan. Isang simpleng ngiti, isang tahimik na pangako. Ang dapit hapon ay hindi lang sumisimbolo sa pagtatapos, kundi sa pangako ng isang bagong umaga. At sa kanilang dalawa, ang umaga ay ngayon palang nagsisimula. At dito nagtatapos ang masalimuot, ngunit puno ng pag-asang kwento ni Dalisay at Luntian. Isang taos-pusong pasasalamat sa bawat isa sa inyo, mga minamahal kong kaibigan at tagapakinig. Salamat sa inyong pagsama sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha at sa bawat pagngiti ng ating mga bida. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Hindi madaling isulat ang sakit ng pagkakanulo, ang pait ng paghihiganti, at ang hirap ng pagpapatawad. Kasama ninyo, sinubaybayan ko ang pagbangon ni Dalisay mula sa abo at ang tahimik na pag-ibig ni Luntian na sinubok din ng panahon. Sana, sa kwento ni Dalisay at Sinag at sa pangalawang pagkakataon ni Dalisay at Luntian, ay may napulot tayong aral. Isang aral na ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi isang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng nakaraan. At higit sa lahat, na laging may pag-asa at laging may pangalawang pagkakataong naghihintay para sa mga pusong handang muling magtiwala at magmahal. Ang inyong mga komento at mensahe ay nagsisilbing inspirasyon sa akin. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, nais kong marinig ang inyong saloobin. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong yugto ng buhay at pag-ibig. Nagmamahal, kwento at kilig.